Our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako na mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kung inyong napanood yung nakaraang video natin patungkol sa mga tinatrabaho o ginagawa, mga plano o kasalukuyang mga proyekto ng ating administrasyong Marcos, mga kababayan, patuloy nating ibabalita. Yung iba pa na hindi nyo naririnig sa mga, alam nyo na kung kanino. Pero kung bago kayo sa aking mga channel, mga boss, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng balita na ibabalita natin, tatalakayin natin patungkol sa ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Working president eh. Diba? Galing eh. Oo. Diba? Ewan ko ba yung iba? Parang pulburan, nasa na ang pulburan? Mga kababayan, oo. Alam nyo mga kaibigan naman natin yung mga iba dyan. Kaya lang minsan, alam nyo, bilang respeto sa mga nakasama natin, sa mga nadismaya daw, wala tayong magagawa doon. Opinion nila yon, gusto nila yon, channel nila yon, bahala sila sa buhay nila. Diba? Pero yung ipapalabas pa natin kung sino yung mga nagsasalita, kung sino yung mga tumutulig siya, wag na mga kababayan. Wala nang tulong yun. Kayang-kaya nyo nang i-analisa at desisyonan kung sino ang totoo at hindi. Kung sino yung nagsasabi ng tama at mali. Diba? Mga kababayan, ang galing-galing nyo kaya. Eto na mga kababayan, karagdagan sa mga ginagawa, tinatrabaho habang tahimik ang Pangulo, habang hindi pinapansin itong mga tumutuligsa, itong mga kritiko, itong mga basher ng Pangulong Bongbong Marcos ay wala talagang tigil din. Kung walang tigil ang mga kritiko sa pambabatikos, wala ring tigil ang Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho. Sabi nga sa parlor, dead McKells. Dead mga kababayan. Ano? Tama naman tama naman yung approach ng Pangulo eh. Dead nyo yan, ganyan talaga, di ba? Normal lang yan. Oo, normal lang yan. Maraming mga kritiko, kahit anong gawin mo mabuti, kahit anong gawin mo tama, mali pa rin sa mga taong, bitter! Gano'n lang naman kasimple yan eh. Ayaw nila na talaga namang maipakita sa taong bayan yung pagkakaiba ng pamumuno ng mga nakaraang administrasyon, o lalong-lalo na ng panahon ng administrasyong Duterte. I will kill you. Diba, mga kababayan? Eto, panoorin nyo. 200,000 na job opportunities na iuwi ni PBBM para sa mga Pinoy. Talaga namang naging mabunga ang official foreign trips ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa last quarter ng 2022 hanggang 2023. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, umabot sa 200,000 na job opportunities ang naiuwi ni Pangulong Marcos para sa mga Pilipino. Ano bansa binisita ni Pangulong Marcos at ano ang naiambag na mga ito sa labor sector ng Pilipinas? Tara, isa-isahin natin. Ayon sa updated investment leads ng DTI, nakalika ng 7,100 job opportunities ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Indonesia noong September 4 to 6, 2022. Higit naman sa 14,900 ang nakalap niyang job opportunity sa Singapore noong September 6 to 7 at 98,000 sa New York, USA noong September 18 to 24. Dagdag pa rito noong November 16 to 19, 2022, bumisita si Pangulong Marcos sa Thailand kung saan nakapag-uwi siya ng 5,500 na job opportunities. Noong December 2022 naman, higit sa 6,000
1,480 at 730 job opportunities ang nakuha ng Pangulo mula sa kanyang official trips sa Belgium at Netherlands respectively. Very good. Para naman sa taong 2023, inaasahang makakalikha ng higit 32,700 na trabaho ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa China noong January 3 to 5. 24,000 na trabaho mula sa Japan naman noong February 8 to 12. Higit sa Yun, no? 6,380 na trabaho naman mula sa Washington DC noong April 30 to May 4. At higit sa 8,360 naman mula sa Malaysia noong July 25 to 27. Samantala, noong September 14 to 17, bumisita si Pangulong Marcos sa Singapore kung saan nakapag-uwi siya ng 450 job opportunities. 2,550 naman mula sa US noong November 14 to 17 at 15,750 mula sa kanyang pagbalik sa Japan nito lamang December 15 to 18. Bukod sa job opportunities, may mga ipinatupad na batas at programa rin ng Administrasyong Marcos, kabilang na ang Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act at Food Stamp Program. Upang mas mapaunlad ang sektor ng paggawa sa bansa. Sa mga sikap ni Pangulong Marcos na makapagbigay ng high quality at well-paying jobs para sa bawat Pilipino, magiging posible ang hangarin niyang magkaroon ng mas matibay at mas maunlad na kinabukasan ng bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa napakaraming job opportunities na naiuwi ni Pangulong Marcos mula sa kanyang mga foreign trips? Nagpupulburon. Tamad. Di ba? Yan naman maririnig nyo. Sa atin, mga boss, palakpakan natin yan. Di ba? Pero alam nyo mga kababayan, ano masasabi ng mga kritiko? Sa pinapakitang performance, sa pinapakita na pagtatrabaho ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tamad! Di ba? Lakwatsa lang ng lakwatsa. Biyahe ng biyahe. Diba? Gastos lang ng gastos. Mga kababayan, yan ang maririnig nyo, no? Nagpupulburon! So, yan ba yung weak leader? Weak leader? Anak lang pating na yung mga batikos na yan, no? Ha? Oh, boss, kita nyo naman. Ha? Nakita nyo. Pulburon? Ha? Meron pang paganon-ganon eh. Meron pa yung isang matanda na sinisingot-singot pa yung ballpen eh. Parang minomoistra niya na ganito yung ginagawa ni PBBM eh. Wala naman may pakita, mga kababayan. Eto, may resibo. Eto, nagtatrabaho ang Pangulo. Hayaan na natin. Oo, hayaan natin. Kayang-kaya niya yan, di ba? Hindi man maibigay sa atin ng 100%. Oh, at least nakikita natin nagtatrabaho. Ay, nako mga kababayan. Eto pa! Oh, para naman, good news sa mga alagad ng batas natin dyan, sa kapulisan natin. Mga kababayan, eto na! Eto na! Diba? Ang gigigil na lang kayo. No? Anyway, dapat, relax lang. Oo, relax lang. Kasi alam nyo, nakakapangit ang pagsisinungaling. Oo. Diba? Tignan nyo yung kabayo. Sinungaling, diba? Laging nagsisinungaling. Araw-araw naka-live para magsinungaling. Oh. Diba? O si Epel eh. Kita nyo, hindi na pumogi. Diba? Ito na. Pasok! Pinangalan ni PBBM sa mga natatanging pulis bilang pagkilala sa mga natatangi at magigiting na pulis o PNP bilang parangal sa kanila. Ito ay sa bisa ng Proclamation number 429 at 430 na nilandaan noong December 20, 2023. Ano nga ba ang nilalaman ng mga naturang proklamasyon? Alamin natin. Batay sa Proclamation number 429, fitting o naangkop lang na parangalan ng dating police officers na nagpakita ng patriotism, courage at dedication sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagpapangalan o pagpapalit ng pangalan sa iyang sigdad ng PNP.
Kabilang dito ang pagpapalit ng pangalan ng 50th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 sa Camp Police Max Jim Ramirez Tria at ang Police Regional Office Mimaropa Headquarters sa Camp Brigadier General Efighenio C. Navarro. Ipinangalan din ng Pangulo ang mga ibinigay na lote sa PNP at Police Regional Office 5 bilang Camp Brigadier General Ludovico Padilla Arejola at Camp Captain Salvador Jausian del Rosario Sr. Kikilalanin naman bilang Camp Colonel Juan Kirubin Miranda ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa bisa naman ng Proclamation Number 430, tatawaging Camp General Paulino T. Santos Police Regional Office 12 ang Police Regional Office 12 of General Santos City. Samantalang magiging Camp Private Andres P. Dadizon Police Regional Office 8 na ang Biliran Police Provincial Office. Dagdag pa rito, pinangalanan na rin ang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company Headquarters bilang Camp 2nd Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial Police Regional Office 5. Base ang pagpapangalan ng PNP camps at property sa Section 2 ng Republic Act Number 10086 o Strengthening People's Nationalism through Philippine History Act na may layong palakasin ang nasyonalismo at pagbibigay ng respeto sa mga bayani at sa mga nagawa nito pa. Sa daming kinasasangkutang issue, hindi maiiwasang mawala ng tiwala ang ilang Pilipino sa PNP. Ito ang nais baguhin ni Pangulong Marcos na nagpapaalala noon sa mga pulis na panatilihin ang integridad at unahin ng serbisyo sa publiko sa lahat ng oras. Hinikayat niya ang pulisya na umiwas sa anumang uri ng korupsyon upang maibalik ang tiwala, kumpiyansa at paghanga ng publiko sa PNP. Ikaw, anong mensahe mo sa mga nakatangi at magigiting na pulis sa Pilipinas? Yun yung mga kababayan, ang galing talaga ng estratehiya ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, siyempre, sino ba naman ang ayaw na ikaw ay nanilbihan, nagserbisyo sa taong bayan, sa bansa, no, mga kababayan, na hindi makilala sa pamamagitan ng pagpapangalan, pagpapangalan ng mga lugar o mga kampo ng mga alagad ng batas natin, ng mga kapulisan natin. Abay, ano niyan, mga boss, napakagandang legasiya. O legacy nyo na yan ng ating mga kapulisan. Diba? Ang ganda no. Sino ba may ayaw na magkaroon ng pangalan na iiwan, na mamanahin ng hanggang kaduluduluhan, no? Habang buhay na yun, mga boss. Habang buhay ng inyong angkan, kikilalanin ang pangalan na minsan naging bayani, minsan naglingkod ng tapat sa ating bayan at mamamayan. Diba? Ang galing eh. Yan ang, alam nyo, hindi ho maiisip ng isang weak leader. Hindi ho maiisip ng nagpupulburon yan, mga boss. Yung mga ganyan, mga plano, yung mga ganyan, mga proyekto, mga boss, hindi maiisip ng mga adik yan. Hindi maiisip. Diba? Hindi maiisip yan. Sino makakapag-isip na adik ng ganyan mga programa at proyekto, mga boss? Anyway, ano po masasabi ninyo sa pagtatrabaho ulit ng ating butihing Pangulo? Paki-comment po. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.